Sa first game, NLEX at Titan Ultra. Jones wants that 4-point shot pero andun si Winston to secure the offensive board and binigay kay Valdez para sa first field goal of the game. Here, sa Titan, Sumang is wide open for the layup pero sa hone niya, decided to force his way para lang mag-turnover and nag-result yun para sa 2 points sa kabilang banda for NLEX. Dito, gusto ni Bolick ng clear out pero hindi nakinig si Kapulong, though okay na rin kasi speed advantage naman kay Pau, Bolick going all the way. Here, Jones will attack the defense of Havillonar and kahit Mintes, sa kanya pa rin naman yung bola for the end one. Actually, pwede tong i-spam ng NLEX yung Jones versus Havillonar. Pero hindi ginagawa ni Coach Jimmy kasi andun pa rin siya sa kanyang sistema to share the ball, shoot when needed, and open. Iba rin kasi yung impact sa locals kung halimbawa, dun at dun lang pupunta yung offense ng NLEX. Pero for Titan, ganun yung kailangan nila kasi wala namang sistema na umaandar as Brown hits his first points in the PBA. Tingnan nyo yung mga puntos ng Titan, galing lang sa scoring talent. Pumalakpak pa ng malakas si Sumang para lang mabigay sa kanya yung bola for the 3-point shot. Going to NLEX, meron sila mga ganito, Bolick, PNR with Jones, going all the way. For Titan, buti may import na sila kasi siya lang din halos yung gustong pumuntos para sa kanila eh. Sa NLEX, they will find mismatch, Bolick speed advantage, matik na yan for the drive over ang Bohot and 1. Tsaka ang lamya talaga ng transition defense palagi ng Titan. Bolick to Winston, back to Bolick for the 3-point shot. NLEX setting up their offense, Alas will curl to a downhill pero kick out sa labas. Pero patuloy yung flow, off-ball movement, siya pa yung nalibre para sa 3-point shot. Lumalaban lang talaga yung import ng Titan, ayun, nagpakawala ng 4-pointer. Sa second quarter, again, Jones will do his thing. Hindi talaga nila ini-spam. Pero syempre, pupunta ka sa ganito. Easy work para sa import ng NLEX. Here, mismatch. Alas over Inigo. And ayun, bag work for Kevin. Grabe din yung tinaas ng minuto ni Alas kay Alapag ngayon. Meron pa talagang asim si Kevs. Again, Titan having the worst transition defense of all time. Okay lang sa kanilang may scorean sa fast break. Parang di nga sila frustrated eh. Magugulat ka, walang defense, 'di ba? Pero pagdating ng bola sa offense, ba't ganito yung offense, ganito yung tira na mangyayari? Pasok to, pero what? Again, Kevin Alas, na libre na naman kasi 4 lang yung Titan. 3-point shot. Jones will create kaso may help and ang ganda nung pasa niya kay Kapulong. And 1. Tsaka nawala na rin yung Titan nung yun nga, walang defense, tapos nagsettle pa ng kakatira sa labas si Brown, wala nang flow yung offense. Samantalang ito si Jones, papiso-piso lang sa mid-range. Easy work para sa NLEX in the first half, 18-point lead. In the third quarter, a surprise for Titan kasi bigla silang nagkaroon ng will to win. They want the game to become close. Here, naka full court trapping na sila and medyo nanibago yung NLEX on that. Nababa pa nila sa siyam yung lamang after this 3-point shot from Joshua Munzon. Pero Robert Bolick will not allow that kind of run from Titan, hitting back-to-back baskets and then feeding Semerad for the 3-point shot. Ayun, lumobo ulit yung lamang ng NLEX. Titan showed up something in this quarter pero Bolick cannot be stopped. Spin move for the layup. Suwabe naman nun. Tas ayun, siya pa rin going all the way for another 2 points. Pero nung nagkakaroon na ng life yung Titan courtesy of Sumang, pamatay sunog naman sa kabilang banda si Shawnee Winston. Back to back and 1 basket para sa kanya. 15-point lead para sa NLEX. In the final frame, ganun pa rin yung import ng Titan. Pinipilit niya yung outside niya kahit mas mataas yung percentage niya sana sa poste. So, magre-result yun ng mga easy points para sa NLEX. They are bad in transition defense. Kaya ano pa nga bang mangyayari? Lolobo na naman lalo yung lamang. Titira ng walang flow. Then ayun, fast break na naman para sa Road Warriors. 35-point win para sa NLEX. Parang eme-eme lang ata yung third quarter ng Titan. Pero ibang klase rin talaga kapag may mga likes ka ni Bolick pag mga ganong situation. Tsaka yung Winston. Lesson learned yung last game na muntik pa silang mag-choke. Kaya dito, sinurbol na nilang hindi sila mag-choke. 3-0 na ang NLEX, 0-3 ang Titan. Sa second game, SMB versus Macau. Walang Junmar at Coach Leo para sa SMB but CJ Perez will go all the way para sa first basket ng laban.
For Macau naman, babawi si Kobe Lam after ng kanyang disappointing last game. Hits a 3-point shot. Pero without a big body inside, maluwag yung driving lanes ng Macau for easy layups. Si George King, hindi naman siya big man eh. Hinahanap niya pa yung 4-pointer pero ayaw talaga eh. So, drive to the basket na lang. Ayun, maganda naman yung naging resulta nung nag-decide siya na wag i-force yung outside niya ngayon. Nagka-gravity pa nga siya para malibre si Marshall Lassiter para sa 3-point shot. Pero again, without an elite shot blocker sa SMB, ang pinakamaliit na Macau will have a free way to the rim. Tsaka yung SMB is also allowing outside shots, and ang init ng Macau sa first period, hitting threes after threes, 6-point lead para sa Macau after 1. Sa second quarter, pumasok na ang 3-point shot ni Jarek Ahamnisi as a beerman, pero nabawi naman yon ni Kobe Lam sa kabilang banda. Gusto talaga ng Macau mag-compete, sa totoo lang. Ang problema is meron silang limitations kasi bawal ang Pinoy sa team, hanggang 3 lang yung may Asian heritage, yung kanilang mga Asian American. Buti nga nakuha itong Silam na alam nating quality talaga yung laro. Labas na labas yung strength nila sa outside sa first half. But SMB, dinaan nila sa kanilang effort, lalo pag nagsasabay yung tatlong Falcon, si Trollano and ito si Jericho Cruz with a 3-point shot, and kudos talaga sa rebounding ni Bronjal. Kung wala siya, yung work niya, hindi sila makakadikit dito sa first half. Pero ang katit talaga ng outside ng Macau, kahit banda pumapasok, and yung point guard concern ng SMB is nararamdaman with Perez being the point. Ayun, turnover leading to a fast break para sa Macau. Pero tingnan nyo dito, pag off-ball si Perez, okay naman eh. But to end the half, Perry breaks the ankle of King for the 2 points. 5-point lead para sa Macau at the half. Sa second half, another Jerick 3 para sa SMB. Pero ang adjustment talaga is wala din namang shot blocker yung Macau eh. So might as well attack them. Here, George King, imbes na tira siya ng tira sa malayo, he will drive to the basket and one. Here, nakuha ni CJ tong matchup na to. Basic lang sa kanyang maiwan to eh. 2 points na naman sa SMB. Again, CJ Perez doing all the work, and in fairness, hindi na mga wala stick shots yung mga binibitawan niya kasi puro good attempts na dito. Grabe lang din talaga si Kobe Lam, kaya nakaka-hang on pa rin yung Macau. 3-point shot, then mid-range fadeaway, but SMB got the 3-point advantage entering the fourth quarter. Sa final frame, yung spark talaga ng SMB will make the difference here. Jericho Cruz on the break over Kobe Lam. Tsaka, pinagpag niya dito si Chonky para sa 3-point shot. Andun pa rin naman yung game plan nila to attack. Ito, mintis ni Jerick, pero the hero of this game is there. Rodney Bronjal with the rebound and a putback. 25 rebounds in total, grabe. And here, George King will attack for the end one. Tas ayun, ball movement for SMB na punta kay Cruz para sa 3-point shot, tapos sinamahan pa ni Trollano ng isa pa. Tapos binaon na nalo ni Jericho Cruz dito para makuha ng SMB ang panalo, 123-109. Good observation from SMB to change their point of attack in the second half, and wala talagang masasagot yung Macau if ganyan yung mga big man nila. So kung line up sana ng Bay Area yan, so palag-palag sana talaga. Pero ayun, GG's everyone, good night.